kaugnay pa rin po ng nangyaring pambubugbog kay Bong Navarro. Makakasap natin dito sa studio si Atty. Howard Calleja po, ang abogado naman ni Cedric Lee. Atty. Calleja, magandang umaga po. Good morning, Igan. Good morning. Sino yung kliyente mo rito? Well, technically, si Cedric. no? Primarily, si Cedric at si Bernice. No? Si Bernice. Kasama na rin, of course, si Denise and the others. No? Okay. So, eto na, nagsampaw na po ng reklamo si Bong, no? Pinirmahan na niya dun sa kanyang mismong kama. Natanggap niyo na po ba yung iba't ibang kaso like serious illegal detention? Kasi ito dinidiin dahil non-bailable. Walang problema sa amin yan, Igan. But let me answer that first, no? We haven't received any. It was filed yesterday. Ngayon, we are awaiting our copy so that we can answer properly. Sinasabi ko nga na yung aming kliyente, yung aking mga kliyente, hindi naman, kasi may nagsasabing nagtatago, nawawala. Sabi ko, nandito yan, hindi naman nagtatago yan. At sila ay haharap ng buong buo, no? Lahat ng mga kasong o asuntong sinampa. Ito naman, Igan, kahit sabi mo, narinig mo, sabi mo kanina, patong-patong. Hindi naman paramihan ng kaso ito, Igan. Kahit naman 100 kaso pa isampa nila, hindi naman yan ang katotohanan. Di ba? Ang katotohanan, at siguro ito parang hingi ko na rin sa inyong istasyon at sana sa lahat ng istasyon. Kung makikita mo, because sabi ko nga, wala pa akong isang araw dito sa kasong to, or barely a day in this case. Nung una ko naririnig dito, ang sinasabi, yung pambubugbog kay Bong Navarro. Lahat, yun ang fronta. May bumugbog sa kanya. Pero, hindi naman dapat, sa akin dapat yan dahil sa insidenteng pangre-rape ni Bong Navarro. Mali ang baliktad. Kasi kung titingnan mo yung pambubugbog, depensa ka na kaagad. Di ba? Resulta ng kanyang pangre-rape. Okay, eto, diba? linawin natin, Atty. Baliktad ang dating. Sinasabi kasi nung kabilang kampo naman, huli na raw na baguhin ni Denise yung kanyang istorya na attempted rape. At bakit ang kaso daw na isasampan nyo ngayong araw, rape. Ayan, paliwanag natin yun. Sa akin, simple lang. Yung mga detalye, alam mo, Igan, yung detalye, nung nalaman namin yung detalye, siguro wag na natin pag-usapan sa TV, hindi naman magandang pag-usapan. Sa korte na natin pag-usapan. Hindi, wag natin masyadong kasi ibigay. masyadong Pero yung hindi maganda Nagbago ba yung attempted sa rape? Ayan. Hindi nagbago yung kwento sa amin. Iisa yung kwento. Ang akin lang siguro yung appreciation. Isipin natin itong mga taong to, hindi naman ito mga abogado. No? So iba ang kanilang pag-iintindi, iba ang kanilang pag-aalam. At marami naman tao, especially the non-lawyers, don't know the difference between attempted and or consummated. So sa tingin nila, iba yung kanilang interpretation. Pero sa amin nga, nung nalahad sa amin ang mga facts, ang mga katunayan, upon our own evaluation, we found out that there was rape committed nung Wednesday, nung January 22. Ano ba mga legal niya na akala kasi nung iba, dahil lang ang pilit na sinasabi, wala daw nangyaring sexual intercourse, no? Ano ba sa batas ang rape pag kinasuhan mo isang tao? Simple lang, no? Just para sa kaalaman din ng ating mga kababayan, dati ang rape dapat mayroong penetration, may contact, yung talagang pumasok. Ngayon, dumampi lang yan sa kahit na anong bagay o organong nung mga participant doon, yan kasama na ng rape yan. Hindi kailangang mag-consummate into kumbaga, tumama lang or whatever. No? Kaya nga sabi ko, wag na nating anuhin yung detalye kasi hindi masalimuhot Igan yung detalye. Siguro, na natin sa korte para bigyan din natin ng privacy at galang din naman yung babae kasi mahirap din na umamin ng rape kasi puri mo or reputasyon mo yung linalaban dyan No? Pero habang kausap mo si Denise, kasi sinasabi ng publiko, kumpara sa ibang biktima, no? Andyan yung umiiyak, hindi makaharap, pero ito, matapang na humaharap sa camera, at paano niyo po malalarawan? Igan, alam mo, ako, matagal na rin ako nagpa-practice, no? Marami na rin ako nakitang rape victim. Merong matapang, may umiiyak, may nagkaso ng rape kaagad, may nagkaso ng rape taon, binilang bago niya nagkaso ng... Iba-iba kasi ang reaksyon, Igan, ng tao sa kanyang, kumbaga sa kanyang dinadala. So hindi natin masasabi na lahat ng tao pareho, we cannot impose our own reaction to the reaction of another person. Binibida sinasabi ni Bong na parang may nangyari na sa kanila, ni Denise, no? Kaya
imposibleng rape yung nangyari nung Wednesday ng gabi na yon. So, ano bang nakalap yung informasyon? Di ba, meron pang mga text na bad boy, mga Bad boy, ganyan. No? Ang sa akin lang, Mahalaga ba yun? kasi sa akin, wala namang, put it this way, whatever it is, sabihin mo na, may nangyari o wala. Di ba? A no is a no. Ganon yun, Igan. No? Pag sinabi mong hindi mo gusto, hindi mo gusto. Mag-asawa kayo, Igan. Kung ako, tinanggihan ng asawa ko, at pinilit ko ang sarili ko nung pagkakataon na yon. Asawa na ako, sa aming kama, sa aming kwarto. I-rape din yun, Igan. Marital rape. Marital rape. Kung ako may girlfriend, 10 beses na namin ginawa, bago nung araw na ito. Pero nung araw na ito, ayaw. Rape pa rin yun. Prostitute, binayaran ko na. Ilang libo. Kung magkano man. Pero biglang sinabi, nagbago isip ko, ayaw ko. Rape pa rin yun. Ang sinasabi ko dito po, pag ang babae tumanggi, wala tayong magagawa. Huwag nang ipilit po. Galangin po natin ng mga kababaihan. Okay, yun lumabas po na CCTV footage sa pinagbasehan din ng kaso ng NBI, no? Dumating po si Bong ng 10:38. Tapos lumilitaw, 3 minuto lang ang pagitan, dumating na itong nag-iisa po, si Cedric Lee. Wala siyang kasamang babae po, no? Kasi dito yung angulo nung setup, attorney. True. Ayan. Sa akin, klaro yun, ano? Kung titingnan natin, yung mga unang interview Ayan po, okay. doon sa kabilang istasyon, linawin ko lang, Igan, wala kaming kopya niyang CCTV na yan. Okay, sige po. Hindi galing sa amin yan. Kami naniniwala sa Sa NBI proseso. po yan, Ibinibigay po namin, kumbaga bahala sila mag-imbestiga. Apo. Ngayon, ang sinasabi ko, marami na ako narinig. Sino ba ang nagsasabi ng totoo? Sa akin, simple lang. Ang kwento nung kabilang partido, pagdating niya sa kwarto, siya inabulaga. May tao nang nandun nag-aantay sa kanya. Set up. Yun ang kwento nila. Nung una. Di ba? Pero, malinaw dito sa CCTV na hindi tama yun, Igan. Kasi nauna siyang dumating sa kwarto. Sabi mo nga, may 3 minutong pagitan. Batay doon sa footage. Batay doon sa footage. Yan malinaw na nagsasabi na walang tao nung sila ay dumating. Na tama yung sinasabi ng aming mga kliyente na naabutan nila, nung dumating sila, nandoon na yung dalawa. Naabutan nila. So, sa akin, simple lang naman Sino ba nagsasabi ng totoo? Klaro, yung footage, sinasabi, klaro, hindi naman dinideny. Kasi makikita mo yung sinasabi nila, tama yung footage, dinala siya, nakagapos siya, hindi naman dinideny yun Kasi hinuli na nga siya At ginapos nga siya. Tama, ginapos siya, hinuli na nga siya. Dinala nga siya sa presinto, ikaw naman, Igan. Sasabihin ko nga, kung meron ka mang ginawang krimen, o kung ikaw ay gagawa man ng krimen, kung ikaw ay guilty man ng krimen, pupunta ka ba? Unang pupuntahan mo ba police station? Di ba? Sa akin, malinaw lang yun. Ang unang mong gagawin, tatakbo ka. Magtatago ka. Hindi ka pupunta sa pulis. Di ba? So sa akin, malinaw naman yon. Simpleng-simple. Wag na nating, sabi ko nga, wag na nating guluhin ang labang ito. Kasi nagugulo ng mga reporting, istasyon, ganito, laban dito. Sa akin, simple lang po. Parang network wars nga, di ba? Parang sa akin, simple lang ito, Igan. Ano ba ang nangyari nung araw na yon? Okay. Sabi ko nga yung detalye, hayaan na sa aming mga abogado dahil ito usaping legal. Okay. At saka pangit naman pag-usapan dahil nga na kasama dito yung puri at reputasyon ng isang So, tuloy babae. ngayong araw yung kasong rape. Yun Rape po. kaso. Sabi nga sa aming evaluation, as far as Denise is concerned, it is rape. Okay. Attorney, maraming salamat. Attorney Howard Callejo po, mamaya.